Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3013-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dalawang King Grade Celestial na armas. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, bahagyang napakunot ang noo ng 5 kalahok, kabilang si Jingayo. Pakiramdam nila ay medyo mapili siya. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nangahas na ipahayag ang kanilang pagkadismaya. Sa pinakamababa, hindi balak kunin ni Alvin ang lahat ng 3 King Grade Celestial Weapons. Sa kabilang banda, ang 3 walang kaalam-alam na kalahok na hindi nakasaksi sa lakas ni Alvin ay hindi itinago ang kanilang pagkadismaya. Isa sa 3 lalaki, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ay tumingin kay Alvin at nagtanong ng may madilim na ekspresyon sa mukha, "Binibini, hindi mo ba iniisip na masyado kang sakim? May opinyon ka ba tungkol dyan?" Makahulugang tiningnan ni Alvin ang lalaki bago pa man makapagsalita ang 2 pang lalaki. "Hindi ka pa nga 100 taong gulang. Bakit mo kailangan ng 2 King Grade Celestial Weapons? Kaya mo ba talagang itago ang mga yan?" Malamig na tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang nakatitig kay Alvin. Natuklasan niya na wala pang ang 100 taong gulang si Alvin. Pero wala siyang kaalam-alam sa lakas ni Alvin. Maraming mahuhusay na powerhouse na wala pang 100 taong gulang sa kasaysayan ng Profound Nether Mansion, pero ang pinakamalakas sa kanila ay kasing lakas lang niya. Hindi pa nga 100 taong gulang. Nang marinig ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang, isang binata, isa sa 3 walang kaalam-alam na kalahok, ang nagunat ng kanyang banal na kamalayan upang siyasatin si Alvin. Pagkatapos, humarap siya sa 5 kalahok, kabilang si Jingayo, at sinabing may paghamak, "Totoo. Hindi pa nga siya 100 taong gulang. Takot ba kayong lahat sa isang batang wala pa nga 100 taong gulang? Mga duwag." Hindi nahiya o nagalit ang 5 kalahok nang kutsain sila ng binata. Sa halip, tiningnan nila siya na parang isa siyang hanggal. Ang lakas ng binata ay halos kapantay ng sa kanila. Isang lalim lamang ng batas ang naunawaan niya. Ibig sabihin ba nito ay pareho kayong may planong kalabanan ako? Tiningnan ni Alvin ang binata, ang sulok ng kanyang mga labi ay nakataas para sa isang ngisi. "Brat, tumigil ka na sa pakikipaglaro sa akin. Kung gusto mo ang 2 King Grade Celestial Weapons, kailangan mo munang dumaan sa akin." Sagot ng binata, halatang hindi seryoso kay Alvin. Hindi sumagot si Alvin sa binata. Sa halip, tiningnan niya ang huling lalaki mula sa grupo ng 3. Ang lalaking ito ang kalahok na lumabas ng bulwagan nang lumabas sina Alvin at Jude mula sa isa pang bulwagan kanina. "Kumusta ka naman? Plano mo rin ba akong kalabanan?" Tumingin ang lalaki kay Alvin, inaalala ang talakayan ng 5 kalahok kanina. Totoo. Wala pa silang 100 taong gulang. Pareho silang wala pang 100 taong gulang. Sus Mariosep. Sino sila? Ang galing-galing nila kahit sa murang edad pa lang. Naiisip mo ba kung gaano sila magiging malakas sa hinaharap? Sina Alvin at Jude. Kung hindi sila mamamatay ng wala sa oras, tiyak na magiging kahangahangang mga karakter sila sa hinaharap. Batay sa kanilang likas na talento at mataas na kasanayan sa pag-unawa, kahit ang Profound Nether Mansion ay magiging napakaliit para sa kanila. Ang Southern Heaven Territory ang lugar kung saan sila nararapat. Matapos niyang maalala ang mga narinig niyang pag-uusap, nanatiling tahimik ang lalaki nang harapin ang tanong ni Alvin. "Mukhang ikaw lang ang walang opinyon sa kanilang 3. Sandaling sumulyap si Alvin sa lalaki bago ibinaling ang tingin sa 2 pang lalaki at mahinang sinabi, "Dahil pareho kayong hindi nasisiyahan, bakit hindi ninyo ako sabay-sabay na atakihin?" Pagkatapos niyang magsalita, biglang nawala ang kanyang katawan, naiwan ang lupang nanginginig sa kanyang likuran. Swoosh! Biglang lumitaw si Alvin sa harap ng lalaking nasa katanghaliang gulang at binata na hindi nasisiyahan sa pagnanais niya ng 2 King Grade Celestial Weapons. Sabay-sabay na pag-atake. Tumawa ang binata bago niya sinabi ng may paghamak, "Bata, kaya kitang talunin ng mag-isa." Talaga. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang kaya mo, nakangiting sabi ni Alvin. Ngumisi ang binata at sumugod patungo kay Alvin ng kasing bilis ng kidlat. Isang maikling kutsilyo, isang King Grade Celestial Weapon, ang lumitaw sa kanyang kamay.
Ang malamig at dominanteng aura nito ay kumalat sa paligid. Mula pa lamang dito, masasabing hindi ito isang ordinaryong King-grade celestial weapon. Ito ay isang purong nakakasakit na King-grade celestial weapon na inalagaan ng isang celestial lord. Inihagis ng binata ang lahat ng kanyang Duke-grade celestial methods at divine abilities bago ipinadala ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng lalim ng batas ng metal sa maikling kutsilyong hawak niya. Sa isang iglap, ang maikling kutsilyo ay kumikinang ng gininto ang liwanag, at tumindi ang aura nito. Ang batas ng fundamental na kalaliman ng metal, ang metal elemental na kalaliman. Nang maramdaman ni Alvin ang matalas na aura mula sa celestial origin energy ng binata, hindi na mahirap para sa kanya na hulaan na naunawaan na ng binata ang batas ng metal. Ang batas ng metal ay isang batas na nakakasakit, at ang lalim nito ay kadalasang mga kasanayang nakakasakit. Ang fundamental profundity nito, ang metal elemental profundity, ay kayang magpataas ng talas ng celestial weapon at celestial origin energy ng isang tao. Ugong. Ang celestial knife ay nagpakawala ng mga chi na kasing liwanag ng araw habang papalapit ang binata kay Alvin. Ang maikling kutsilyo ay mas kumikinang pa kaysa dati, parang araw na kayang talunin ang kadiliman, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Dahan daw ang lumipad si Alvin sa ere upang salubungin ang paparating na atake. Ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng Earth elemental profundity ng mundo ay lumabas sa kanyang katawan habang gigamit niya ang kanyang celestial methods at divine abilities. Ang kanyang celestial origin energy ay naging isang higanteng espada na biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang aura ng higanteng espada ay labis na nakakapangilabot. Nang makita ito, naninangkit ang mga mata ng binata, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Naunawaan na ba niya ang batas ng fundamental na kalaliman ng mundo, ang elemental na kalaliman ng mundo? Gayunpaman, hindi siya nagulat. Tutal, ang mga nakapasa sa pagsubok at nakarating dito ay magkakaroon ng lakas na kapantay ng kanya. Hindi niya masabi ng sigurado kung si Alvin o siya ang mas malakas. Bagamat naunawaan na niya ang batas ng Earth elemental profundity ng mundo, wala pa siyang 100 taong gulang. Ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay malamang na mas mababa kaysa sa akin. Kahit ano pa man ang aking pananaw, mayroon akong kalamangan. Sa pag-iisip na ito, napalakas ang kumpiyansa ng binata. Medyo may kumpiyansa siya sa kanyang tagumpay. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kumpiyansa ng binata. Agad itong napalitan ng pagkabigla. Paano nangyari iyon? Naghahangad ba siya ng kamatayan? Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Alvin na sumusugod sa kanya nang walang balak na umiwas sa kanyang atake. Inakala niyang iiwasan ni Alvin ang kanyang atake gamit ang kanyang higanteng espada. Gayunpaman, tila pinili ni Alvin na baliwalain ang kanyang buhay para lang suntukin siya. Parang balak ni Alvin na magkasama silang mamatay. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Alvin kaya hindi niya inakalang naglalako lang si Alvin. Nababaliw ka. Sigaw ng binata nang makabawi siya ng katinoan. Mabilis siyang kumilos upang maiwasan ang atake ni Alvin. Dahil dito, ang lakas ng kanyang atake ay lubos na nabawasan. Ang nabawasang puwersa mula sa atake ng binata ay humahampas kay Alvin at madaling naiwas ng red scale vest sa katawan ni Alvin. Bagamat matagumpay na naiwasan ng binata ang atake ni Alvin, sa paggawa nito, nabigyan niya ng kalamangan si Alvin. Sinubukan niyang gumanti ng buong lakas, ngunit natuklasan niyang walang balak si Alvin na iwasan ang kanyang mga atake tulad ng dati. Dahil dito, lalong naging pasibo ang binata sa labanan. Kalaunan, nang umatake siya sa ikatlong pagkakataon, nagpasya siyang huwag nang umiwas sa atake ni Alvin at sumugod. Gusto kong makita kung talagang matapang ka para mamatay kasama ko. Sigaw ng binata habang iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas at inatake si Alvin. Sa kasamaang palad, hindi man lang nalagpasan ng binata ang depensa ni Alvin. Ang red scale vest sa katawan ni Alvin na naglalabas ng liwanag ng mustasa ay tila walang talo. Ito ay pinalakas ng Chaos Divine Earth, kung tutuusin. Ikaw. Naunawaan mo na ba ang batas ng pangalawang lalim ng mundo? Lubhang nagbago ang ekspresyon ng binata. Sa wakas ay natanto niya ito. Sa wakas ay napagtanto niya kung bakit ang 5 kalahok ay takot na takot kay Alvin hanggang sa puntong handa silang ibigay ang 2 king-grade celestial weapons kay Alvin nang walang laban.
Lumabas na naunawaan ni Alvin ang lalim ng pagtatanggol mula sa batas ng mundo. Bomb! Isang alon ng panghihinayang ang bomb-alot sa binata nang ibinaba ni Alvin ang kanyang higanteng espada sa binata, na madaling nakalusot sa depensa ng binata. 3,014. Madaling hiniwa ni Alvin ang depensa ng binata na parang mainit na kutsilyo na tumusok sa mantikilya. Hindi. Sigaw ng binata sa kalungkutan bago ito namatay. Pinanood ng 5 kalahok, kabilang si Jingayo, ang pagpatay ni Alvin sa binata. Sa loob-loob nila ay natuwa sila nang maalala kung paano sila kinutya ng binata kanina dahil sa takot nila kay Alvin. Nako, ang tanga mo. Akala ba niya talaga na bobo tayo? Hindi ba niya mahahalata na may mali base sa kung gaano tayo kitikot kay Alvin? Tama siya. Ibibigay ba natin kay Alvin ang 2 King Grade Celestial Weapons nang walang dahilan? Sa lakas ni Alvin, sa tingin ko ay wala akong sasabihin kahit pahingin niya ang lahat ng 3 King Grade Celestial Weapons. Isang binata, na kabilang sa 3 kalahok na hindi alam ang lakas ni Alvin, ay nakahinga ng maluwag. Salamat naman. Bagamat hindi niya alam ang lakas ni Alvin, pinili niyang huwag kalabanan si Alvin nang maalala niya ang mga narinig niyang pag-uusap. Tunay siyang nagpapasalamat. Ang desisyon niyang manahimik ang nagligtas sa kanyang buhay. Pagkatapos, lumingon siya sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang at bumantong hininga. Natatakot akong nasa problema ang lalaking ito. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isa sa 2 lalaking nangungutya at tumutol kay Alvin kanina. Nang makita ang miserableng pagkamatay ng binata, sa sandaling ito, ang mukha ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay kasing putla ng isang papel. Tiningnan niya si Alvin na parang nakatingin sa isang nakakatakot na halimaw. Samantala, kakakuha lang ni Alvin ng Spatial Ring at King Grade Celestial Weapon ng binata at itinago ang mga ito. Ang mga puntos na naipon ng binata ay inilipat din sa kanyang Accumulative Points Jade. Pagkatapos, tiningnan niya ng matalim ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ngayon, ikaw naman. Ang kanyang ekspresyon na nanatiling kalmado mula simula hanggang ngayon ay maaaring mag-isip sa mga walang alam sa sitwasyon na casual lang ang kanyang pakikipag-usap sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kay kayo. Nauutol na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Lalong namutla ang mukha niya. Nanginginig ang boses niyang sabi, H. Hindi mo ako mapapatay. Kung mapapatay mo ako, hindi ka hahayaang makalusot ng angkan ko. Ang angkan ko ay. Humajejek si Alvin habang sumisingit, paano nila malalaman na ako ang pumatay sa iyo? Itinaas niya ang kanyang higanteng espada na nagngangalit gamit ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo. Ang higanteng espada ay naglabas ng gininto ang liwanag na may halong lilang chi. Mukhang napakamahiwagan ito. Tumawa si Jingayo. Tanga talaga ang lalaking ito. Hindi ba niya alam na anumang alaala ng Celestial Lord Temple, mapapara man ito sa mga papasok sa templo o hindi, ay mabubure? Tama. Noong nakaraan, maraming tao ang pumasok sa Celestial Lord Temple sa ibabang bahagi ng Southern Heaven Ancient Temple, ngunit lahat ng kanilang mga alaala ay nabura agad pagkalabas nila sa kaharian. Malinaw na mayroong isang formation na nagbubure sa ating mga alaala sa Celestial Lord Temple. Hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang nakasaksi sa kanyang pagkamatay. Tutal, wala ni isa sa atin ang makakaalala nito pagkatapos nating lisanin ang mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Temple. Ang ibang mga kalahok ay tumingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang ng may awa. Masisisi lamang niya ang sarili sa paghahangad ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-udyok sa isang tulad ni Alvin. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakarinig ng usapan sa paligid ay nawalan ng pag-asa. Sa huli, dali-dali siyang lumuhad at yumuko habang balis ang sinasabi, pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Dahil sa harap ng kamatayan, wala na siyang pakialam sa kanyang pagmamalaki o dignidad. Tutal, ano pa nga ba ang mahalaga kung mamatay siya? Ngumiti si Alvin nang may pag-aalinlangan habang sumasagot, akin pa rin ang mga gamit mo pagkatapos kitang patayin. Pagkatapos nating lisanin ang Southern Heaven Ancient Realm, ako. Bibigyan kita ng mas maraming bagay. Huwag mo na lang sanang iligtas ang buhay ko. Pakiusap.
Patuloy na pagmamakaawa ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nako, ang tanging natanggap na tugon ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Alvin na sumugod sa kanya dala ang higanteng espada, na kamukha ng Grim Reaper na may karit. Muling umiling sina Jingayo at ang iba pa nang marinig nila ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang gagong ito. Wala na silang maaalala tungkol dito pagkatapos nilang umalis sa Southern Heaven Ancient Realm. Maaalala pa rin ba ng lalaking nasa katanghaliang gulang na magbigay ng mga kayamanan kay Alvin sa panahong iyon? Bukod pa rito, kahit hindi mabura ang kanilang mga alaala, ano ang dahilan ni Alvin para maniwala sa kanyang mga sinabi? Mas malamang na ipaghihiganti ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang angkan kay Alvin bilang paghihiganti. Boom! Boom! Sumugod si Alvin dala ang kanyang higanteng espada, na nag-iwan ng kawalan na nanginginig at mga tunog ng pagsabog sa kanyang likuran. Kahit alam ng lalaking nasa katanghaliang gulang na wala siyang laban kay Alvin, sinubukan pa rin niyang gumanti. Bang! Nang magbanggaan sila, ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay nalipad bago ito sumabog at naging ambon ng dugo, na nag-iwan ng 2 king-grade celestial weapons at ng kanyang spatial ring. Swoosh! Matapos makuha ang kanyang mga premyo, humakbang si Alvin patungo sa 3 purong nagtatanggol na king-grade celestial weapons na inalagaan ng mga celestial lords. Natural na tumabi sina Jingayo at ang iba pa upang magbigay daan kay Alvin. Taos-pusong binati ni Jingayo si Alvin nang dumaan si Alvin sa kanya. Binabati kita, Alvin. Bagamat may bahid ng inggit na makikita sa kanyang mga mata, hindi ito pahiwatig ng matinding galit tulad ng selos. Bahagyang tumango si Alvin. Ang 5 iba pang kalahok ay sumunod sa mga yapot ni Jingayo at binati si Alvin. Alam nilang hindi nila kayang masaktan siya. Kung hindi, tiyak na mamamatay sila. Binabati kita. Binabati kita, kapatid. Hindi inaasahan ni Jingayo na susubukan ng iba na purihin si Alvin. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Alvin, at diretsong tinungo ang mga king-grade celestial weapons. Ang 3 itim na baluti na nakalutang sa hangin ay parang mga baluti ng isang Diyos ng demonyo. Naglalabas ang mga ito ng itim na liwanag, at ang mga lilang kidlat ay kumikislap sa paligid nila. Ang kawalan ay kasabay ng kumikislap na mga lilang kidlat. Nakaramdam si Alvin ng isang malakas na bugzo ng nakakatakot na hangin na umiihip sa kanya nang tumayo siya sa harap ng 3 baluti. Mga purong depensibong king-grade celestial weapons na inalagaan ng mga celestial lords. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang inabot niya ang 2 king-grade celestial weapons. Hindi siya nag-aksaya ng oras at pinatulo ang isang patak ng kanyang dugo sa bawat king-grade celestial weapons upang angkinan ang pagmamayari ng mga ito. Pagkatapos, isinuot niya ang isa, at pinalitan ang red scale vest. Tumaas ng husto ang depensa ko. Biglang lumitaw ang itim na baluti sa katawan ni Alvin. Tunay nga, ang isang depensibong king-grade celestial weapon na inalagaan ng isang celestial lord ay nakahihigit sa mga ordinaryong katapat nito. Matapos iligpit ang red scale vest at ang isa pang bagong nakuha na king-grade celestial weapon, bumaba si Alvin sa lupa. Naiinggit ang mga natitirang kalahok dahil napakadaling nakakuha si Alvin ng 2 king-grade celestial weapons. Gayunpaman, natural lang na hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang mga iniisip. Tutal, wala silang kapantay kay Alvin na nakaunawa na ng 2 lalim ng isang batas. Mabuti na lang at mabait siya at iniwan niya tayo na may isang king-grade celestial weapon. Agad na ibinalik ni na Jingayo at ng iba pa ang kanilang atensyon sa huling king-grade celestial weapon na nakalutang sa ere. Mabilis na tumindi ang tensyon sa pagitan nila, at nagsimula silang maglaban muli. Si Alvin na kakalapag lang sa lupa ay nakaramdam ng bugzo ng hangin sa tabi niya. Napataas ang kilay niya nang makitang nawala na si Jude na nakatayo malapit sa kanya. Mabilis na natuklasan ni na Jingayo at ng grupo ng mga taong nasa gitna ng labanan na may mali. Nag-iba ang kanilang mga ekspresyon nang makita nila ang isang kulay abong figure na nakatayo sa harap ng huling king-grade celestial weapon. Jude. Mabilis na nakilala ni Jingayo si Jude. Mabilis na sumigla ang kanyang sigla sa pakikipaglaban. Hindi siya natatakot kay Jude. Tutal, pantay lang naman ang kanilang lakas. Gusto ko itong king-grade celestial weapon. Walang pakialam na tiningnan ni Jude si Jingayo at ang mga natitirang kalahok. Hindi siya nagmamadaling angkinan ang king-grade celestial weapon.
Iniisip ba ng batang ito na siya si Alvin? Katawa-tawa. Isa na lang ang natitirang King Grade Celestial Weapon. Hindi natin pwedeng hayaang makuha niya yan. Magbabayad ka sa kay-abangan mo. Matapos mapilitang sumuko ni Alvin, sa wakas ay sumiklab ang galit ng mga taong ito na kanina pa namumuo sa loob. 3,015. Walang duda na hindi nasiyahan sina Jingayo at ang iba pang mga kalahok na inangkin ni Alvin ang dalawang King Grade Celestial Weapons. Gayunpaman, alam nilang wala silang magagawa tungkol dito. Tutal, naunawaan na ni Alvin ang dalawang lalim ng isang batas. Ngayon na may isa pang taong may katapangan na humakbang upang angkinan ang panghuling King Grade Celestial Weapon, paano nila ito matiis, lalo na kung ang taong ito ay kasing lakas lamang nila. Bata, kahit na pareho kayong mga henyo ni Alvin na hindi pa umaabot sa edad na 100, huwag mong kalimutan na naunawaan na niya ang dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Walang masama kung gusto niyang angkinan ang dalawang King Grade Celestial Weapons. Gayunpaman, tingnan mo muna ang sarili mong lakas bago mo subukang gayahin si Alvin. Huwag mong sabihin sa akin, katulad ni Alvin, na unawaan mo rin ang dalawang lalim ng isang batas. Hindi nagatubiling ilabas ng isang matandang lalaki ang kanyang pagkadismaya na dulot ni Alvin kay Jude. Bakit hindi mo ako subukan? Walang pakialam na sagot ni Jude. Bahagyang natigilan ang matanda. Nawala ang mapangutsyang ekspresyon sa mukha ni Jingyan at ng iba pang mga kalahok. Naguluhan sila sa sagot ni Jude. Nang tiningnan nila si Jude na may kumpiyansang lumulutang sa ere, hindi nila maiwasang maramdaman na ang ugali nito ay halos kapareho ni Alvin. Para bang humakbang si Alvin upang muling angkinan ang King Grade Celestial Weapons. Posible kayang naunawaan din niya ang dalawang lalim. Imposible. Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Hindi mo masasabi yan. Hindi pa rin umaabot sa edad na 100 si Alvin, di ba? Tama ka. Wala pa ngang 100 taong gulang si Alvin, pero naunawaan na niya ang dalawang lalim ng kaalaman. Walang duda na isa siyang bihirang makitang dambuhalang henyo. Kung tutusin, sa tingin mo ba ay makakatagpo tayo, hindi lang isa, kundi dalawang bihirang makitang dambuhalang henyo na nakaunawa ng dalawang lalim bago pa man umabot sa edad na 100 sa parehong oras at lugar. Ano sa palagay mo ang posibilidad na mangyari iyon? Walang sino man. Isang kakaibang tulad ni Alvin ang hindi pa lumitaw sa nakalipas na 10,000 taon sa Profound Nether Mansion. Imposible para sa atin na makatagpo ng dalawang ganitong henyo sa parehong oras at lugar. Ang mga natitirang kalahok, kabilang si Jingayo, ay medyo natitiyak na si Jude, na wala pa ngang 100 taong gulang, ay hindi nakakaintindi ng dalawang lalim ng isang batas. Jude. Tiningnan ni Alvin si Jude ng may kamalayan. Sinadya niyang iwan ang huling King Grade Celestial Weapon para kay Jude. Kukunin niya sana ang lahat ng 3 armas kung hindi sinabi ni Jude na gusto rin niya ng isa. Ang mga ito ay mga depensibong King Grade Celestial Weapon na inalagaan ng mga Celestial Lord, kung tutuusin. Napakataas ng halaga ng mga ito. Maaari niya itong ibigay sa kanyang mga kaibigan pagkatapos umalis sa Southern Heaven Ancient Realm. Bakit pa siya mag-iiwan ng isa kung hindi dahil kay Jude? Si Alvin lang ang nakakaalam na madaling makukuha ni Jude ang King Grade Celestial Weapon. Bata, tumigil ka na sa kalokohan. Tiningnan ng matanda si Jude ng may paghamak. Dahil hiniling mo iyan, tutuperin ko ang hiling mo. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Jude at agad na ginamit ang kanyang Celestial Origin Energy. Kasabay nito, isang mace ang lumitaw sa kanyang kamay. Di nagtagal, ang kanyang Celestial Origin Energy ay naging asul. Halatang pinalakas niya ito gamit ang Fundamental Profundity na kanyang naunawaan. Nang maramdaman ni Alvin ang malamig na aura mula sa Celestial Origin Energy ng matanda, naisip niya sa sarili, ito ba ang batas ng Fundamental DPT ng tubig, ang Water Elemental DPT? Ang Celestial Origin Energy ng matandang lalaki ay naging asul at naging likido, na nag-amoy ng mga katangian ng tubig. Swoosh! Swoosh! Bago pa man bumalik sa dati ang katinoan ni na Jingayo at ng iba pa, naihampas na ng matanda ang kanyang mace bago ito pinakawalan sa ere. Para itong isang bulalakaw sa kalangitan habang ito ay naglalayag sa ere. Tila nababalutan ito ng ambon ng dugo at mga bitik ng itim na liwanag.
Malinaw na gumamit din ang matanda ng iba pang mga teknik bukod sa pagpapalakas lamang ng kanyang celestial origin energy gamit ang water elemental profundity. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang bumulalas, nakakagulat naman. Isa itong paunang atake mula kay matandang Lee. Talagang hindi siya nagpipigil at balak niya itong patayin. Sa Southern Heaven Ancient Realm, ang isang maliit na pagkakamali ay magreresulta sa kamatayan. Ginawa niya iyon para masigurong walang magiging problema. Sagot ng isang binata. Bumuhos. Bumuhos. Umalangaw-ngaw sa ere ang nakabibinging tunog ng mga pagsabog habang nahati ang May sa dalawa at nagpatuloy sa kanilang mga landas. Bigla na lang, ang asul na celestial origin energy na bumabalot sa dalawang maze ay biglang nagiba at naging ulo ng dalawang higanteng lobo. Ibinuka at nabali nila ang kanilang mga pangil habang papalapit sila kay Jude. Bakit hindi siya umiiwas? Masyado ba siyang mabagal? Siguradong mamamatay siya. Paano niya nagagawang angkinan ang King Grade Celestial Weapon ng ganito kalakas? Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng dumapo ang mga mazes kay Jude at ibinaon ng ulo ng dalawang higanteng lobo ang kanilang mga pangil sa magkabilang balikat niya. Hindi tulad ni Jingyan at ng iba pang mga kalahok, natuklasan ni Alvin ay mali. Anong klaseng pamamaraan yan? Medyo sigurado siyang hindi si Jude ang nakatanggap ng mga atake ng matanda. Sa sandaling ito, ang boses ni Hana, ang kaluluwa ng artifact na nakuha niya, ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito ang undead doppelganger, isang lalim mula sa batas ng kamatayan. Patuloy na sinabi ni Hana, na unawaan na ni Little Finn ang dalawang lalim mula sa batas ng kamatayan. Bukod sa fundamental na kalaliman, ang death elemental na kalaliman, naunawaan din niya ang undead doppelganger. Ang undead doppelganger. Maya-maya, nakita ni Alvin ang dalawang guhit ng nakasisilaw na pulang ilaw na sumisikat mula sa mga mata ni Jude. Bukod doon, ramdam na ramdam niya ang madugong aura na inilalabas ni Jude ng mga sandaling iyon. Napangisi si Jude, na ang mga mata ay namumula. Ito lang ba ang kaya mo? Isang balabal ang biglang lumitaw sa katawan ni Jude. May mga linya ng sinaunang kasulatan at mga disenyo na bordado rito. Pagkalabas pa lang ng balabal, pinakawala ng mga ulo ng lobo ang kanilang mga kagat sa mga balikat ni Jude at naglaho. Samantala, ang dalawang mazes ay tumalbog din sa kanyang katawan. Pagkatapos, biglang sumirit ang kanyang madugong aura, at ang kanyang balabal ay namula at nagsimulang gumalaw kahit walang hangin na umiihip sa hangin. Hinding-hindi magiging isang King Grade Celestial Weapon ang balabal na iyan. Ang isang King Grade Celestial Weapon ay hindi magkakaroon ng ganitong kakilakilabot na kapangyarihan. Naaga ng atensyon ni Alvin ang balabal ni Jude. Tila nabuhay ang masalimuot na mga banal na kasulatan nang sumidhi ang aura ni Jude. Tila mga ugat lamang ang mga banal na kasulatan, at dumadaloy ang dugo sa mga ito. Hana. Ang balabal niya ay, sabi ni Alvin. Isa itong purong pandepensang Emperor Grade Celestial Weapon, sagot ni Hana. Isang Emperor Grade Celestial Weapon. Kahit na pinaghihinalaan na ito ni Alvin, nagulat pa rin siya. Hindi nagatubiling gamitin ni Jude ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon dahil mabuber ang mga alaala ng lahat pagkatapos umalis sa lugar na ito. Walang makakaalala na mayroon siyang Emperor Grade Celestial Weapon pagkatapos umalis sa Southern Heaven Ancient Realm. Samantala, napagtanto ni na Jingayo at ng iba pa na ang balabal ni Jude ay pambihira. Tiyak na hindi lamang ito isang King Grade Celestial Weapon. Ang balabal na iyan. Parang kakaiba. Ay ito ba ay isang Royal Grade Celestial Weapon? Tanong ng matanda. Baka sa kanyang mukha ang takot ng mapagtantaw niyang halos walang maiiwan na kahit kaunting gasgas ang kanyang atake kay Jude. Nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatitig sa balabal ni Jude. Masasabi niyang kahit ang isang depensibong King Grade Celestial Weapon na inalagaan ng isang Celestial Lord ay mas mababa kaysa sa balabal. Nang marinig ang mga salita ng matanda, napangisi si Jude. Isang Royal Grade Celestial Weapon. Gayunpaman, hindi niya inabala pang ituwid ang matanda. Sa halip, sinugod niya ito sa bilis ng liwanag. Alam ng matanda na wala siyang oras para ihanda ang sarili. Ang tanging magagawa niya lang ay ang magtiis at subukang labanan ang atake ni Jude.
Kahit na masugitan siya, ayos lang iyon basta't mabuhay siya. Sana hindi siya kasing baliw ni Alvin. Kung hindi, mapapahamak ako. Itinapat ni Jude ang kanyang kamay sa mga maces ng matanda. Boom! Tumama ang kamao ni Jude sa mga maces ng matanda. Salamat naman. Nakahinga ng maluwag ang matanda. Tila kaya niyang tiisin ang atake ni Jude. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Swoosh! Isang panandaliang tunog ng pag-ungol ng hangin ang umalingaw-ngaw sa ere. Isang figure na nababalot ng itim at pulang chi ang tila lumabas mula sa katawan ni Jude bago naging espada. Madaling tinusok ng espada ang matanda, na hinati ito sa dalawa. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Jingayo at ng iba pa at napanganga sa gulat. Ay ito! Paano lumitaw si Jude mula sa sarili niyang katawan? Sus Mariosep! Anong klaseng teknik ito? Paano silang hindi mabibigla? Ang figurang lumitaw ay kamukha ni Jude. Bakit dalawa ang Jude? 3,016. Bumagsak si Jude mula sa pulang matang si Jude at nagpalit anyo bilang isang espada bago pinatay ang matanda. Nang makita ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang sumigaw sa takot, iyan ang tunay niyang anyo. Ang may pulang dugong mga mata ay isa lamang kaparehong nilalang dahil sa kapangyarihan ng isang kalaliman. Base sa kanyang mga teknik, tila naunawaan niya ang isa sa 4 na kataas-taasang batas. Dapat itong batas ng kamatayan. Sabi ng isang binata na nanlalaki ang mga mata, sa aking pagkakaalam, ang undead doppelganger ay isang lalim mula sa batas ng kamatayan. Lumilikha ito ng isang clone ng caster na may mas malakas na depensa. Bukod pa riyan, ang lakas ng pakikipaglaban ng clone ay halos kapareho ng orihinal. Ang clone ay may kakayahang gumamit ng mga celestial weapons at iba pang mga teknik na naunawaan ng tunay nitong anyo. Sa panahon ng labanan, ang tunay na anyo ay maaari ring magtago sa loob ng clone at gumawa ng isang galaw sa mahalagang sandali. Nagbago ang tingin sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Jude at sa kanyang clone malapit sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Swoosh! Sa sandaling ito, ang pulang matang si Jude ay kumurap at naglaho sa katawan ng tunay na si Jude. Humihip ang mahinang hangin, at unti-unting humupa ang celestial origin energy ni Jude. Bumalik sa dati nitong katahimikan ang lugar. Sa wakas, bumalik sa dati ang katinoan ni na Jingayo at ng iba pang mga kalahok. Labis silang nagulat nang makita nila ang lakas at kakayahan ni Jude. Hindi nila inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Sa katunayan, tila mas malakas pa siya kaysa kay Alvin. Nagkatinginan sila at nakita ang mapait na ngiti sa mga mukha ng isa't isa. Noong nakaraan, karamihan sa kanila ay itinuturing ang kanilang mga sarili na mga henyo. Gayunpaman, pagkatapos makilala sina Jude at Alvin, sila ay ganap na nawalan ng pag-asa sa ideyang iyon. Ang dalawa ay wala pa sa 100 taong gulang, ngunit naunawaan na nila ang dalawang lalim mula sa isang batas. Ang batas ng kamatayan. Naunawaan ba ni Jude ang batas ng kamatayan? Diyos ko! Ang batas ng kamatayan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas. Hindi ito mauunawaan sa pamamagitan ng mga pamamaraang celestial o mga banal na kakayahan. Maiintindihan lamang ito ng isang tao kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang engkwentro o kung magmamana ito mula sa isang tao. Ang mga kinakailangan upang maunawaan ang 4 na kataas-taasang batas ang pinakamahirap kumpara sa ibang mga batas. Wala pa ngang 100 taong gulang si Jude, pero naunawaan na niya ang dalawang lalim ng batas ng kamatayan. Talagang kakaiba siya sa mga kakaibang tao. Sa aking palagay, mas matalino siya kaysa kay Alvin. Tutal, naunawaan na niya ang batas ng kamatayan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Matapos patayin ang matanda, inangkin ni Jude ang huling King Grade Celestial Weapon. Walang magagawa sina Jingayo at ang iba pa. Kung susubukan nila siyang pigilan, walang duda na mamamatay sila. Ang balabal na taglay niya ay tila isang purong pandepensang Royal Grade Celestial Weapon, tama ba? Bakit pa niya kailangan ng King Grade Celestial Weapon? Naguluhan si Jingayo.
Nang marinig ang mga salita ni Jinggyo, isang binata ang bahagyang tumawa bago sinabing, tatanungin kita, kung mayroon kang isang purong pandepensang royal grade celestial weapon, maglalakas loob ka bang gamitin ito ng basta-basta? Tama. Dahil nasa Celestial Lord Temple tayo, wala tayong maaalala tungkol dito kapag umalis na tayo sa Southern Heaven Ancient Realm. Iyon lang ang dahilan kung bakit niya ginamit ang kanyang depensibong royal grade celestial weapon. Alam niyang hindi siya mahahalata dahil walang sino man ang magkakaroon ng mga alaala tungkol dito. Tama iyan. Kung hindi dahil wala tayong mga alaala sa Celestial Lord Temple, natatakot akong baka patayin niya tayong lahat para pigilan tayong mabunyag ang kanyang sikreto. Bueno. Malabong patayin niya tayong lahat ng walang ingat. Tutal, habang dumarami ang namamatay, mas mabilis na magbubukas ang daanan sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Tama iyan. Kapag nabuksan na ang labasan, kahit ang mga nasa Celestial Lord Temple ay kailangang umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, makulong sila sa Southern Heaven Ancient Realm kapag nagsara na ito. Maraming tao ang nakakaalam kung bakit nang ahas si Jude na gamitin ng hayagan ang kanyang royal grade celestial weapon sa Celestial Lord Temple. Bukod doon, sigurado rin silang hindi papatay sina Jude at Alvin ng hindi kinakailangan. Ang mga gantimpala mula sa unang pagsubok sa templo ng Celestial Lord ay kinuha na nila. Ano ang susunod nating gagawin? Tumingin si Jinggyo sa paligid. Walang anumang makikita maliban sa 10 bulwagan at sa walang katapusang kadiliman na nakapalibot sa kanila. Sinimulan din ng ibang mga kalahok na pag-aralan ang kanilang paligid. Nang wala silang makitang anuman, nagpasya silang maghintay pa ng kaunti. Sa sandaling ito, nakita nila si Jude na tumayo sa tabi ni Alvin matapos makuha ang huling depensibong King Grade Celestial Weapon. Kakaiba na silang dalawa ay nagkakasundo ng ganito kapayapa. Sa tingin mo ba ay nagkasundo sila bago pa man sila pumasok sa bulwagan? Posible yan. Sa aking palagay, ang dahilan kung bakit dalawang King Grade Celestial Weapons lang ang kinuha ni Alvin ay may kinalaman kay Jude. Tiyak na nagkasundo na sila noon pa. Kaya naman nag-iwan si Alvin ng isang King Grade Celestial Weapon para kay Jude. Sang-ayon ako. Kung pagbabatayan ang lakas ni Alvin, kaya niyang kunin ang lahat ng 3 King Grade Celestial Weapons. Inaasahan ko na lalaban sila, pero mukhang malabong mangyari iyon sa ngayon. Medyo nadismaya sina Jinggyo at ang iba pang mga kalahok nang makita nilang maayos ang pagsasama nina Alvin at Jude. Para silang dalawang madilim na ulap na nakabalot sa kanila, na nagpapalungkot sa kanila. Dahil kasama nila ang dalawa, alam nilang wala silang mapapala. Mas makabubuti kung makikipaghiwalay tayo sa kanila. Kung nandito sila, imposibleng wala tayong mapapala. Sang-ayon ako. Sana ay may pagkakataon na humiwalay tayo sa kanila. Kung hindi, wala tayong makukuha mula sa Celestial Lord Temple kahit na makalabas tayo ng buhay mula sa Southern Heaven Ancient Realm. Mabilis na lumipas ang oras habang ang mga kalahok ay nakikibahagi sa isang talakayan. Base sa aking kaalaman, bukod sa dalawang iyon, mayroon pang 7 iba pang peak overarching heavenly supreme celestials na nakaunawa ng dalawang lalim mula sa isang batas. Sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. 7. 5 lang ang alam ko, sabi ng isang binata. Ang henyo mula sa Sima Clan, si Carl, ay isa sa kanila. Naunawaan niya ang dalawang lalim mula sa batas ng hangin, ang Wind Elemental DPT at ang Gale PT. Ang Gale Profundity. Isa itong movement profundity mula sa batas ng hangin, tama ba? Hindi lang pinapataas ng Gale Profundity ang attack speed ng isang tao, kundi pinapataas din nito ang movement speed. Ang batas ng hangin ay may kaugnayan sa bilis. Pinapayagan nito ang isang tao na gumalaw tulad ng hangin. Dahil naunawaan na ni Carl ang batas ng hangin na Gale Profundity, imposibleng talunin siya, lalo na ang patayin siya, maliban na lang kung mayroong isang taong nakaunawa ng 3 lalim mula sa isang batas sa mga kalahok na pumasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Tama. Gamit ang batas ng Wind Elemental Profundity at Gale Profundity ng hangin, sa tingin ko si Carl ang dapat magkaroon ng pinakamabilis na bilis sa lahat ng kalahok. Maaari siyang tumakas kung hindi niya matatalo ang kanyang kalaban.
Hindi siya matatalo dahil napakabilis niya. Naging kakaiba at alanganin ang ekspresyon ni Alvin nang banggitin ng iba si Carl sa kanilang diskusyon. Mahirap bang talunin, lalo na ang patayin, si Carl dahil sa bilis niya? Hindi nakaligtas kay Jude ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Alvin. Nagtanong siya gamit ang voice transmission, anong problema? Kilala mo ba si Carl? Hindi. Hindi ko siya kilala. Nakilala ko lang siya bago ako pumasok sa Celestial Lord Temple, casual na sagot ni Alvin. Nakipag-away ka ba sa kanya? Tanong ni Jude. Bahagyang tumango si Alvin. Sabi ni Jude, naunawaan na niya ang dalawang lalim mula sa batas ng hangin, kabilang ang gale profundity. Kung lalabanan ko siya, kakailanganin kong gamitin ang aking Emperor-grade celestial weapon o isang artifact para patayin siya. Sandali siyang tumigil bago nagtanong, base sa bilis niya, imposibleng mapatay mo siya maliban kung gagamitin mo ang artifact sa katawan mo. Patay na ba siya? Tumango muli si Alvin. Gumamit ka ba ng artifact para patayin siya? Tanong ni Jude. Bahagyang umiling si Alvin. Nang makita niyang kumunat ang noo ni Jude sa pagkalito, sinabi niya, hindi ko ginamit ang artifact, pero ginamit ko ang aking royal grade celestial weapon. Hindi pa rin magiging madali para sa iyo na patayin siya kahit na gumamit ka pa ng purong nakakasakit na royal grade celestial weapon, tama ba? Ang batas na naiintindihan mo ay ang batas ng mundo, hindi mo talaga forte ang bilis. Tama si Jude sa kanyang pagtatasa. Ngumiti si Alvin. Mukhang kilalang kilala mo na ako. Tama ka. Gumamit din ako ng ibang mga pamamaraan. Tama ang pagtatasa ni Jude sa labanan nina Alvin at Carl. Napatay lamang ni Alvin si Carl dahil ginamit niya ang gravitational space profundity kasama ang isang royal grade celestial weapon. Kung wala ang gravitational space profundity, imposibleng mapatay ni Alvin si Carl, at makakatakas sana si Carl. Bagamat malayo pa siya sa pag-unawa sa gravitational space profundity sa rudimentary stage at hindi nito lubos na napalakas ang kanyang lakas, kapaki-pakinabang pa rin ito sa mga pagkakataong tulad nito. Anong mga pamamaraan ang ginamit mo? Nagtatakang tanong ni Jude. Bago pa man makasagot si Alvin, bilang naglaho ang lupang kinatatayuan nila. Nang makabalik sila sa kanilang kinatatayuan, natuklasan nilang nasa ibang lugar na sila. 3,017. Sa isang kislap ng liwanag, natuklasan ni Alvin na nakatayo siya sa isang malawak na lugar, at nakita niya ang tila isang kalaliman na walang katapusan sa kanyang harapan. Nasaan ang lugar na ito? Nilisan na natin ang lokasyon ng unang pagsubok. Ibig sabihin ba nito ay ito ang lokasyon ng pangalawang pagsubok sa Celestial Lord Temple? Nakarinig si Alvin ng ingay at agad na lumingon upang tumingin. Natuklasan niya na bukod kina Jude, Jingayo, at sa iba pang mga kalahok, mayroon pang 8 tao. Nagtinginan ng may pag-aalala ang grupo ni Alvin at ang bagong grupo ng mga tao. Sa bagong grupo ng 8, may mga lalaking nasa katanghaliang gulang, mga binata, at maging isang dalaga. Maganda at elegante ang babae. Bagamat hindi siya isang walang kapantay na kagandahan, mayroon siyang kakaibang alindog. Nang makita ang isang binata na nakasuot ng magagandang damit, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Jingayo nang bulalas niya, si Jimil Dorian yan. Jimil Dorian. Instinctive na sinundan ng mga tao mula sa grupo ni Alvin ang tingin ni Jingayo. Si Jimil talaga. Si Jimil Dorian ang pinakamatalinong talento na lumitaw sa Dorian clan. Siya ay mahigit 200 taong gulang lamang at naunawaan na ang dalawang lalim mula sa batas ng kulog. Malinaw na maraming tao mula sa grupo ni Alvin ang nakakilala sa binata na nakasuot ng mag-agarang roba. Jimil. Lumingon din si Alvin para tingnan ang binata. Ang binata na nakasuot ng magagandang damit ay matangkad at maskulado. Siya ay may parisukat na mukha, malalaking mata, at makapal na kilay na nagpapamukha sa kanya na medyo marangal. Nakatayo siya ng tuwid ang likod na parang isang tore. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at walang pakialam sa kabila ng mga salita ni na Jingyan at ng iba. Si Jimil ay miyembro ng Dorian clan, isang angkan sa ika-7 baitang.
Siya ay mahigit 200 taong gulang na at naunawaan na ang fundamental profundity ng batas ng kulog, ang thunder elemental profundity, at ang lightning profundity. Naisip ni Alvin sa sarili, habang naaalala ang pag-uusap ni Jingayo sa iba pa noong pinag-uusapan nila ang mga kalahok na nakaunawa na ng dalawang lalim ng isang batas. Sa kanilang talakayan, alam din niya na si Jimil ay isang peak overarching heavenly supreme celestial na ang bilis ay hindi mas mababa kay Carl na napatay niya noon. Gayunpaman, ang lightning profundity ay may hindi kilalang kakayahan na wala sa gale profundity. Hindi na kailangang sabihin, ang lightning profundity ay makapangyarihan at praktikal. Swoosh! 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 Dali-daling lumipad sina Jingayo at ang iba papatungo kina Alvin at Jude, halatang naghahanap ng proteksyon mula sa dalawa. Sa kanilang palagay, ang 8 iba pang tao ay mas malaking banta sa kanila kumpara sa dalawa. Isang binata na nakatayo sa tabi ni Jingayo ang tumingin sa nag-iisang babae sa kabilang grupo at bahagyang nakasimangot, mukhang pamilyar ang dalagang iyon. Siya si Mariel mula sa Frost Sect, sabi ni Jingayo sa mahinang tono. Bilang pinakatanyag na prinsipe sa mga anak ng emperador ng Southern Chi Nation, sinundan ni Jingayo ang kanyang ama upang bisitahin ang maraming puwersa sa mga rehiyong nasa ilalim ng kontrol ng Profound Nether Mansion. Natural lamang na alam niya ang tungkol sa mga henyo mula sa iba't ibang puwersa sa Profound Nether Mansion. Maging si Jimil mula sa ika-7 baitang ng Dorian Clan o si Mariel mula sa ika-8 baitang ng Frost Sect, nakilala na niya sila kahit isang beses noon. Gayunpaman, hindi garantisado na maaalala nila siya. Narinig ng grupo ng mga tao malapit kay Alvin ang mga salita ni Jingayo at inilipat ang kanilang mga mata sa babae habang nag-uusap sila. Mariel Olsen mula sa Frost Sect. Narinig ko na ang tungkol kay Mariel mula sa Frost Sect. Isa siyang pambihirang henyo sa mga kababaihan sa mga rehiyong nasa ilalim ng kontrol ng Profound Nether Mansion. Katulad ni Jimil, hindi pa siya umaabot sa edad na 200, pero naunawaan na niya ang 2 lalim mula sa batas ng yelo. Kung pag-uusapan ng likas na talento, mas magaling si Mariel kaysa kay Jimil, pero wala siyang laban kina Alvin at Jude. Mariel Olsen. Sumulyap si Alvin sa babaeng nakatayo sa kabilang panig. Alam niyang isa itong babaeng henyo mula sa Grade 8 Frost Sect. Bagamat ang Frost Sect ay isang Grade 8 sect, kabilang ito sa pinakamalakas na puwersa ng Grade 8 sa Thousand Nations. Ang Sect Guarding Celestial Method nito ay isang King Grade Celestial Method na naglalaman ng batas ng yelo. Mauunawaan ng isa ang fundamental profundity ng batas ng yelo, ang Frost Elemental Profundity, at ang Frost Profundity mula sa King Grade Celestial Method. Batay sa pangalan ng Frost Profundity, ang Profundity ay malamang na magbibigay sa caster kakayahang i-freeze ang kanyang kalaban. Bang! Maya-maya pa, isang malakas na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Para bang isang baha ng tubig ang bumasag sa isang dam. Bumalik sa dating katinoan si Alvin at tiningnan ang pinagmumulan ng kaguluhan. Nakita niya ang marahas na pag-agos ng tubig patungo sa kanila sa sandaling ito. Sa wakas ay naisip niya na nakatayo sila sa pampang ng ilog sa sandaling ito. Habang papalapit ang baha ng tubig na parang isang umuungal na dragon ng tubig, iniunat ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan. Naramdaman niya na ang tubig ay hindi ordinaryong tubig. Naglabas ito ng isang aura na nagparamdam sa kanya ng panganib. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ni Hana sa isipan ni Alvin, ito ang soul extinguishing water. Kapag nahawakan mo ang tubig, masisira ang kaluluwa mo. Kung wala ang proteksyon ng isang purong nagtatanggol na celestial weapon na nasa itaas ng Duke grade, tiyak na mamamatay ang mga mas mahihina kaysa sa celestial dogs kapag nadikitan nila ang soul extinguishing water. Tubig na pampawala ng kaluluwa. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumipad sa ere upang maiwasan ang tubig na pampawala ng kaluluwa na malapit nang umapaw sa pampang ng ilog kung saan nakatayo ang lahat. Hindi ka maaaring saktan ng soul extinguishing water dahil pinoprotektahan ng profound divine metal ang iyong kaluluwa. Ang mga salita ni Hana ay nagpaisip kay Alvin na masyado siyang nabalisa at nag-aalala ng walang dahilan. Lumalabas na wala siyang dapat takutin sa soul extinguishing water.
Matapos pumailang lang si Alvin sa ere, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang iba. Sus Mariosep. Ito ang tubig na nagtatangi ng kaluluwa. Ang soul extinguishing water ay sumisira sa kaluluwa ng isang tao kapag nadikitan niya ito kung ang cultivation base niya ay mas mababa kaysa sa isang celestial duke. Ito na ba ang pangalawang pagsubok ng Celestial Lord Temple? Ang mga nakakaalam tungkol sa soul extinguishing water ay nagsimulang lumipad sa ere, at ang mga hindi nakakaalam ay sumunod din. Habang umaapaw ang tubig sa pampang ng ilog, hindi napigilan ng mga bagong dating na makaalam tungkol sa soul extinguishing water ang mapabuntong hininga. Maya-maya pa, may sumigaw, tingnan mo. May mga kahon at ball na umaagos sa tubig na pumapatay ng kaluluwa. Instinctively na tumingin si Alvin sa ilalim ng kanyang mga paa at nakita ang mga kahon at ball na lumulutang sa soul extinguishing water. Sinubukan niyang siyasatin ang mga ito gamit ang kanyang divine consciousness, ngunit protektado ang mga ito ng mga formation. Dahil dito, alam niyang wala sa mga kalahok ang makakapag-imbestiga sa mga nilalaman gamit ang kanilang peak overarching heavenly supreme celestial's divine consciousness. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa bagong grupo ng 8 ang bumaba malapit sa isang ball na may maliwanag na mga mata. Ang mga kahon at ball ay tiyak na naglalaman ng mga kayamanang naiwan ng Southern Heaven Celestial Lord. Ang ball ay 5 talampakan ang haba, sapat na para maglaman ng karamihan sa mga celestial weapons. Bilang pag-iingat, ginamit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang celestial origin energy na pinalakas kanyang fundamental profundity. Isang asul na baluti ang lumitaw sa kanyang katawan. Akin na ang ball na ito. Lumutang ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa ibabaw ng ball at inabot ang ball. Gayunpaman, nang mahawakan niya ang ball, isang di nakikitang puwersa ang lumabas mula sa ball patungo sa paligid, dahilan para pumailang lang ang soul extinguishing water. Para bang nabuhay ang baha ng soul extinguishing water at naging mga dragon ng tubig na lumipad pataas sa kalangitan. Napakabigat. Hinihingal na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang iniipon ang lahat ng kanyang lakas para iangat ang dibdib. Halos hindi niya ito maigalaw. Lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niyang ang soul extinguishing water na pumailan lang sa ere ay natipon at bumuo ng pader sa harap niya, handa nang bumagsak sa kanya. Hindi. Sigaw ng tagapamagitan sa takot nang lumunin siya ng soul extinguishing water. Matapos hamupo ang soul extinguishing water, nakita ni na Alvin at ng iba pa ang lalaking nasa katanghaliang gulang na bumagsak sa ibabaw ng dibdib. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Bakas pa rin sa kanyang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Mabilis na namumutla ang kanyang kutis dahil sa pagsira ng kanyang kaluluwa ng soul extinguishing water. Nakakatakot. Sinira ng soul extinguishing water ang kanyang kaluluwa sa isang kisap mata lang. Nakakatakot naman. Kukunin ko sana ang isa sa mga kahon at ball. Mabuti na lang at nauna siyang kumuha. Kung hindi, mamamatay na sana ako. Karamihan sa lahat ng naroon ay nakahinga ng maluwag at pinalad na hindi sila ang unang gumawa ng hakbang para makuha ang mga ball at kahon nang tignan nila ang bangkay ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa sandaling ito, si Jimiel, ang henyo mula sa Dorian clan, ay napangisi at may paghamak na sinabi, tama lang sa kanya ang labis na pagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. 318. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Jimiel, ang kawalan sa paligid niya ay umalangaw-ngaw, at ang kanyang katawan ay kumurap at nawala sa paningin. Sabay-sabay na nakita ng lahat ang isang napakalaking kidlat na sumisilip sa kalangitan. Walang duda na si Jimiel ang taong nagkunwaring isang kidlat. Ito ang batas ng lightning dipiti ng kulog. Bago maunawaan o magamit ng isang tao ang lightning dipiti, kailangan muna niyang maunawaan ang batas ng elemental dipiti ng kulog, ang thunder elemental dipiti. Malinaw na ginamit ni Jimiel ang pangalawang lalim ng batas ng kulog upang maging kidlat. Walang sino man ang makapagsasabi, sa ngayon, kung nakapaggamit din siya ng iba pang mga pamamaraan. Bang! Tubig. Ang target ni Jimiel ay ang ball na ikinamatay ng lalaking nasa katanghaliang gulang kanina. Sa sandaling kumilos siya, ang soul extinguishing water na pumatay sa lalaking nasa katanghaliang gulang ay nagsimulang gumalaw at yumangay muli.
Nang pumailang lang ang soul-extinguishing water at malapit nang bumagsak sa kanya, nahawakan na niya ang parehong ball, kasama ang bangkay ng lalaking nasa katanghaliang gulang, at nakatakas nang hindi niya maabot. Swoosh! Kumilos si Jimiel ng kasing bilis ng kidlat, madaling naibalik ang ball at ang bangkay ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Binuksan niya ang ball, dahilan para bumagsak ang bangkay sa lupa bago gamulong sa baha ng soul-extinguishing water. Ang bilis! Parang mas mabilis pa siya ng kaunti kay Carl. Namangha si Alvin kay Jimiel. Sa sobrang bilis, natural lang na hindi maabutin ng soul-extinguishing water si Jimiel, lalo na't hindi niya kayang sirain ang kaluluwa nito. Mag-click. Binuksan ni Jimiel ang ball, inilantad ang laman nito sa lahat ng naruroon. Nang makita ang nilalaman, lahat, kasama na si Alvin, ay natulala. Sumimangot si Jimiel habang nakatitig sa dibdib. Ito. Walang laman ang dibdib. Dahil dito, napagtanto ng lahat na hindi lahat ng kahon o ball ay naglalaman ng kayamanan. Di nagtagal, inilipat nila ang kanilang atensyon sa iba pang mga kahon at ball na lumulutang sa tubig na nagpapawi ng kaluluwa. Kahit na ang ilan sa mga kahon at ball ay walang laman, marami pa ring mga kahon at ball na may mga kayamanan sa loob. Swoosh! Bigla na lang umihip ang malakas na hangin. Nakakapangilabot ang hangin. May sumigaw, Mariel pala. Si Uya, ang henyong disipulo mula sa Frost Sect at ang tanging babaeng peak overarching heavenly supreme celestial na naroroon, ay gumalaw sa sandaling ito. Ang kanyang katawan ay tila kasinggan ng balahibo habang bumababa, papalapit sa isang maliit na kahon. Bang! Tubig! Katulad ng dalawang pangyayari kanina, sa sandaling lumapit si Mariel, muling pumailang lang ang soul-extinguishing water, sinusubukang lunurin siya. Karamihan sa mga tao ay huminga ng malalim at ang kanilang mga ekspresyon ay naging malungkot nang makita nilang ang soul-extinguishing water ay malapit nang bumagsak sa kanya. Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang mga kaluskos. Nang makita ng lahat ang soul-extinguishing water na malapit nang lumunod kay Mariel ay nanigas ito. Isang patong ng enerhiyang pananggalang na tila yelo ang lumitaw sa katawan ni Uya nang hawakan niya ang kahon at mula sa abot ng soul-extinguishing water. Nang sa wakas ay lumapag siya, ang soul-extinguishing water ay hindi na nagyelo at bumalik na sa likido nitong anyo. Katulad ng dati, nang walang lumalapit, nanatiling kalmado ang soul-extinguishing water. Sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ng mga kalahok matapos makitang matagumpay at madaling nakuha ni Mariel ang isang kahon. Hindi ka panipaniwala. Napakalakas. Gaya ng inaasahan sa isang taong nakaunawa na ng dalawang lalim mula sa batas ng yelo. Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang palamigan ang soul-extinguishing water. Ang batas ng yelo ay talagang kakilakilabot. Karamihan sa mga kalahok na namangha sa gawaing ito ay mga kalahok na nakaunawa lamang ng isang lalim, ang fundamental na kalaliman, ng isang batas. Bagamat mahalaga ang mga fundamental na kalaliman at siyang pundasyon sa pag-unawa sa iba pang mga lalim, ang kanilang mga kapangyarihan at gamit ay mas mababa kaysa sa iba pang mga lalim. Sa makatuwid, ang mga kalahok na ito ay isang buong antas na mas mababa kaysa sa mga nakaunawa ng dalawang lalim. Paano silang hindi mamangha? Mag-click. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, binuksan ni Mariel ang kahon. Wala na naman itong laman. Umiling si Mariel at sinabing may mapait na ngiti, mukhang hindi maganda ang swerte ko. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa grupo ni Jimiel sa boses na puno ng pagkamangha, iyan. Doppelganger ba iyan? 7 tao na lang ang natitira sa grupo ni Jimiel matapos mamatay ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagulat silang 6 sa sinabi ng ika-7 tao. Swoosh! Sa sumunod na sandali, nakita nila ang isang binata na may pulang mata na papalapit sa isang ball sa soul-extinguishing water. Bang! Tubig! Ang tubig na pamatay kaluluwa ay nagngangalit at umaalon habang pumailan lang pataas. Sa isang iglap, ang tubig ay bumagsak sa binata na may pulang mata. Sa sumunod na sandali, siya ay biglang lumabas mula sa tubig dala ang dibdib. Hindi siya lubos na naapektuhan ng tubig. Ang binata na may pulang mata ay walang iba kundi ang doppelganger ni Jude.
Dahil naunawaan na niya ang pangalawang lalim ng batas ng kamatayan, ang undead doppelganger, nagawa niyang lumikha ng isang clone ng kanyang sarili. Ang kanyang clone ay, natural, walang kaluluwa kaya paano ito maaapektuhan ng soul-extinguishing water. Sumanib ang magkapareha sa katawan ni Jude habang hawak niya ang dibdib. Mag-click. Binuksan ni Jude ang ball, at ibinunyag ang isang 4 na talampakang haba na malapad na sable. Base sa aura nito, masasabing isa itong king-grade celestial weapon na inalagaan gamit ang celestial origin energy ng isang celestial lord. Bumulong siya sa sarili, mukhang hindi naman masama ang swerte ko. Pagkatapos, lumingon siya kay Alvin at sinenyasan si Alvin. Kung gayon, susubukan mo ba o ano? Pagkarinig pa lang ng boses ni Jude, biglang nawala sa paningin si Alvin habang papunta siya sa isang maliit na kahon na lumulutang sa soul-extinguishing water. Tila ang kahon ang pinakamaliit sa lahat ng mga kahon at ball na lumulutang sa tubig. Gayon din, ang soul-extinguishing water ay gumalaw at pumailang lang muli. Sa harap ng soul-extinguishing water na nagbabantang bumagsak, hindi umiwas o umatras si Alvin. Kahit ang kanyang tindig ay neutral, hindi nagtatanggol o nakakasakit. Tila susundan niya ang mga yapak ni Jude at hahayaang bumagsak ang tubig sa kanya. Ha! Nagulat si Jude nang makita niya ito. Tutal, ang soul-extinguishing water lang ang kaya niyang hawakan sa pamamagitan ng kanyang doppelganger. Kung siya mismo ang kukuha ng kahon, hindi niya hahayaang madikitan siya ng tubig. Dahil dito, nagulat siya nang makita niyang walang balak si Alvin na iwasan ang soul-extinguishing water. Gayunpaman, kahit gaano siya kagulat, hindi niya inakalang pabayaang isinasakripisyo ni Alvin ang kanyang buhay. Hindi na kailangang sabihin pa, ang iba pang mga kalahok mula sa grupo ni Alvin, kasama si Jingayo, ay mas lalong nagulat. Naguluhan sila. Hindi nila maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Alvin. Ang pisikal na katawan ng isang tao ay naiiba sa isang doppelganger, kung tutuusin. Paano pinaplano ni Alvin na makaligtas sa soul-extinguishing water? Kung ginamit ni Alvin ang kanyang mga diskarte sa pagtatanggol, hindi siya magugulat. Kung tutuusin, wala sa kanila ang nagduda sa lakas ni Alvin. Gayunpaman, ang problema ay tila walang ginagawa si Alvin upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa soul-extinguishing water. Galit ba siya? Iniisip ba niya na hindi siya tinatablan tulad ng doppelganger ni Jude? Hahayaan niyang hawakan siya ng soul-extinguishing water. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Baliw. Baliw si Alvin. Samantala, tumingin si Jimil kay Alvin at ngumisi bago niya ito sinabing may paghamak, naghahangad ng kamatayan. Gayon din, pinagmamasdan ni Mariel si Alvin. May bahid ng pagkalito na makikita sa malinaw niyang mga mata. Mas matalas ang pang-anim na pandama ng isang babae kumpara sa mga lalaki. Bagamat tila hinahanap ni Alvin ang kamatayan, sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na hindi ganoon ka-simple ang bagay na ito. Higit pa sa nakikita ng mata. Bukod dito, ang isang taong may kakayahang makapasok sa Celestial Lord Temple ay hindi magiging isang simpleng karakter. Tiyak na hindi siya magiging hanggal at susubok ng kamatayan ng walang dahilan. Nakuha ko. Nang makuha ni Alvin ang kahon, bumuo sa kanya ang soul-extinguishing water, na epektibong nabasa siya. Pakiramdam niya ay nabuhusan siya ng sunod-sunod na balde ng malamig na tubig. Paparating na. Sa sandaling dumampi ang soul-extinguishing water kay Alvin, naramdaman niya ang isang malupit at mapanirang puwersa na sumugod sa kanyang katawan, patungo sa kanyang kaluluwa. Habang papalapit ito sa kanyang kaluluwa, ang profound divine metal ay nagliwanag na may gininto ang liwanag na madaling pumihil sa mapanirang puwersa sa pagsira sa kanyang kaluluwa. Iba't ibang ekspresyon, mula sa gulat, hindi makapaniwala, at pagkalito, ang makikita sa mukha ng lahat habang pinapanood nila si Alvin na ligtas na lumabas mula sa soul-extinguishing water at bumalik sa kanyang posisyon. Hindi na kailangang sabihin pa, nagkagulo ang lahat nang makabawi sila sa kanilang katinoan. Sus Mariosep. Ito. Anong nangyayari? Siya. Ay. Nakaligtas. Ang binata na nakasuot ng lilang damit ay tiyak na mayroong soul defense celestial weapon na nasa Duke grade o mas mataas pa.
Nabalitaan kong ang mga soul defense weapon na ganoon ang grado ay kayang protektahan ang isang tao mula sa epekto ng soul extinguishing water. Sa mga taong ito, marami ang may kaalaman at karanasan. Hindi sila nagatubiling gumawa ng sarili nilang mga haka-haka. Isang celestial weapon para sa soul defense na kapantay o mas mataas sa Duke grade. Ang mga celestial weapon para sa soul defense ang pinakabihira. Ang halaga ng isang Duke grade celestial weapon para sa soul defense ay halos kapareho ng halaga ng isang purong depensibong king grade celestial weapon. Kung talagang mayroon siyang ganoong klaseng armas, hindi nakakapagtaka na kaya niyang mabuhay sa soul extinguishing water gamit lamang ang kanyang katawan. Ang celestial weapon na ito na may soul defense ang magbibigay sa kanya ng lahat ng kalamangan sa ikalawang pagsubok ng Celestial Lord Temple. Talagang magiging napakadali para sa kanya. Gamit ang celestial weapon na may soul defense na ito, para bang ang mga kahon at ball ay inihahain sa isang malaking plato para sa kanya. Matagal nang kumbinsido ang grupo ni Alvin sa kanyang lakas at alam nilang hindi siya mas mababa kay Jimiel. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa grupo ni Jimiel ay tumingin kay Alvin na may mga matang puno ng inggit at hinanakit. Malinaw na lahat sila ay naghahanap ng pagkakataon upang agawin mula sa kanya ang soul defense na celestial weapon. Sa sandaling ito, humakbang si Jimiel at tumingin kay Alvin bago niya sinabi sa paos na boses, "Brat, mayroon ka bang soul defense celestial weapon na nasa Duke grade o pataas?" Bagamat walang makikitang mga alon sa kanyang mga mata, at ito ay walang pakialam gaya ng dati, kung titingnang mabuti. Makikita ng isa ang kasakiman na namumuo sa kaibuturan ng kanyang mga mata. 3,019. Bagamat ang presyo ng isang Duke grade celestial weapon na panlaban sa kaluluwa ay halos kapareho ng presyo ng isang purong depensibong king grade celestial weapon, bihirang ipagpalit ng mga tao ang una para sa huli. Ang mga nagmamayari ng Duke grade celestial weapon na panlaban sa kaluluwa ay hindi man lang ipagpalit ang mga ito para sa isang purong depensibong king grade celestial weapon na inalagaan ng isang celestial lord. Tutal, ang mga celestial weapon na panlaban sa kaluluwa ay napakabihirang. Hindi lamang mahirap pandayin ang mga ito, kundi ang mga materyales na kinakailangan upang pandayin ang mga ito ay napakabihirang din. Walang duda na ang isang Duke grade celestial weapon na panlaban sa kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa isang purong depensibong king grade celestial weapon. Ang isang soul defense na Duke grade celestial weapon ay kayang protektahan ang isang tao mula sa mga atake ng kaluluwa ng mga celestial duke at ng mga mas mahihina. Hanggat hindi ito isang taong mas malakas kaysa sa isang celestial duke, ang isang soul defense na Duke grade celestial weapon ay kayang harangan ang mga atake na pinalakas ng lalim ng isang batas. Natural, iyon ay dahil lamang sa premisa na hindi pa lubos na nauunawaan ng umaatake ang lalim ng isang batas. Kung ganap na napag-aralan ng umaatake ang lalim ng isang batas, ang soul defense na Duke grade celestial weapon ay hindi man lang makakapigil sa atake mula sa isang one basic celestial duke. Ang puwersa mula sa soul extinguishing water ay mas mahina kaysa sa isang atake na pinalakas ng lalim ng batas mula sa isang celestial duke. Dahil dito, kayang harangan ito ng isang soul defense na Duke grade celestial weapon. Brat, mayroon ka bang celestial weapon para sa soul defense na nasa Duke grade o pataas? Sakam na tinitigan ni Jimiel si Alvin. Medyo halata sa lahat ng naroon sa eksena na hinahangad ni Jimiel ang soul defense na celestial weapon ni Alvin. Walang pakialam na tanong ni Alvin, bakit? Gusto mo ba? Kung isusuko mo ang iyong soul defense celestial weapon, hindi lang kita ililigtas sa buhay, kundi paprotektahan din kita at sisiguraduhin kung makakalabas ka ng buhay sa Southern Heaven Ancient Realm, sagot ni Jimiel. Ang binata na nakasuot ng lila ay wala pang 100 taong gulang. Walang paraan na ang binata ay magdulot ng anumang banta sa kanya. Kahit na nauunawaan ng binata na nakasuot ng lila ang dalawang lalim na katulad niya, hindi pa rin siya natatakot. Hindi niya sinubukang itago ang kanyang intensyong pumatay habang patuloy niyang sinasabi, bagamat walang duda na ang isang soul defense celestial weapon ay mahalaga, tiyak na hindi ito kasing halaga ng iyong buhay. Tama ka. Bahagyang tumango si Alvin, sumasang-ayon sa mga salita ni Jimiel. Hindi lang ito basta depensa ng kaluluwa na celestial weapons.
Walang kayamanan ang maihahambing sa buhay ng isang tao. Nakangisi na sabi ni Jimiel, dahil naiintindihan mo na, bilasan mo at ibigay mo sa akin ang iyong Soul Defense Celestial Weapon. Kung hindi, pagsisisihan mo kung gagawa ako ng hakbang. Ang tanging interesado lang siya ay ang Soul Defense Celestial Weapon ni Alvin. Wala siyang pakialam sa ibang kayamanan na maaaring taglay ni Alvin. Kung tutuusin, wala naman siyang kakulangan sa kayamanan. Bagamat tiwala si Jimiel na mapapatay niya si Alvin at maagaw ang Soul Defense na Celestial Weapon, ayaw niyang pumatay ng kahit sino kung hindi naman kinakailangan. Tutal, kapag 70% ng mga kalahok ay natamba na, lahat ay ipapadala palabas ng Southern Heaven Ancient Realm. Gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa ibabang kaharian upang maghanap ng mas maraming kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro. Ganoon ba? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang walang tonong sinasabi, kung gayon, tingnan natin kung paano mo ako mapapalungkot. Sa isang pag-iisip lamang, ginamit niya ang kanyang kapangyarihang natutulog sa kanyang katawan. Dahil mayroon kang hiling na mamatay, tutuperin ko ang iyong hiling. Hindi inaasahan ni Jimiel na magiging ganito kay tigas ang ulo ni Alvin. Nagdilim ang kanyang ekspresyon habang ang mga kidlat na kulay ila ay kumislap sa kanyang katawan. Putok. Sa sumunod na sandali, isang sable ang lumitaw sa kamay ni Jimiel bago ito tila nag-transform bilang isang napakalaking kidlat at sumugod patungo kay Alvin. Bagamat sa tingin niya ay hindi siya kayang tapatan ni Alvin, hindi siya nagpigil ng umatake ito. Hindi naman siya nang ahas na maging pabaya. Pigil ang hininga ng lahat habang papalapit si Jimiel kay Alvin. Nang malapit na si Jimiel kay Alvin, isang espadang may 7 kulay ang bumulusok mula sa katawan ni Alvin. Ang espada ay naglabas ng mga ilaw na pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, at lila. Sa 7 kulay, ang liwanag na lila ang pinakamaliwanag. Isang gininto ang at mas tasa na liwanag din ang natano. Sumisirit. Shoo! Isang panandaliang sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang nakakatusok na tunog ay naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng mga nanood. Isang ekspresyon ng takot ang makikita sa kanilang mga mukha nang makita nilang ang 7 kulay na espada ay tumpak na tumago sa noo ni Jimiel. Ang 7 kulay na espada ay hindi lumikha ng gaanong kaguluhan habang ito ay naglalayag sa himpapawid. Tahimik at madali nitong tinusok ang noo ni Jimiel. Tila kasing dali lang ito ng pagbali ng isang sanga sa dalawa. Isang agos ng dugo ang bumulwak mula sa sugat sa noo ni Jimiel kasabay ng paghina ng kanyang kapangyarihan ng kidlat. Bagamat patay na siya, dilat na dilat ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay patuloy pa ring gumagalaw patungo kay Alvin dahil sa inertia. Itinaas ni Alvin ang isang kamay at pinasabog ang bangkay ni Jimiel ng may matinding enerhiya. Pagkatapos, kinuha niya ang saber ni Jimiel, ang purong pandepensang King Grade Celestial Weapon, at Spatial Ring. Tubig. Sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ng mga tao nang mahulog ang bangkay ni Jimiel sa soul-extinguishing water. Sa sandaling ito, bukod kay Jude, lahat, kasama na si Mariel, ang henyo mula sa Frost Sect, ay tumingin kay Alvin nang may takot sa kanilang mga mukha. Ang espada. May bahid ng pagkalito na makikita sa mga mata ni Mariel nang tingnan niya ang 7 kulay na espada na nawala sa palad ni Alvin. Bagamat ang mga celestial methods at divine abilities na ginamit niya kanina ay naglalaman ng batas ng Earth Elemental Profundity ng mundo, ang kanilang mga grado ay nasa King Grade lamang o mas mababa. Ang tanging dahilan kung bakit niya napatay si Jimiel ay dahil sa 7 kulay na espadang iyon. Isa ba itong Royal Grade Celestial Weapon? Patuloy na naisip ni Mariel sa sarili, hindi. Gamit ang lakas na ipinakita niya kanina, kung isa itong Royal Grade Celestial Weapon, maaaring naiwasan ni Jimiel ang atake gamit ang kanyang bilis. Bukod dito, ang Royal Grade Celestial Weapons ay hindi makakapagsanib sa katawan ng isang tao sa ganoong paraan. Huwag. Huwag mong sabihin sa akin na isa itong Emperor Grade Celestial Weapon. Bagamat karamihan sa mga kalahok ay walang kaalam-alam, may ilang kalahok din na nagbahagi ng parehong mga saloobin gaya ni Mariel.
Nagulat ang mga hindi nakakaalam nang makita nilang pumasok ang 7 kulay na espada sa katawan ni Alvin. Nagsimula silang mag-usap ng masigasig. Sus Mariosep! Ano ba tong nakita ko? Bumalik na ang espadang yon sa katawan ni Alvin. Anong klaseng armas yan? Isang Royal Grade Celestial Weapon. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Paano yun nakapasok sa katawan niya? Huwag mong sabihing lumikha si Alvin ng maliit na mundo sa katawan niya. Imposible. Isa lamang siyang overarching Heavenly Supreme Celestial. Tanging ang mga Celestial Duke o yung mga mas malalakas ang may kakayahang lumikha ng maliliit na mundo. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang nangyari? Bagamat kayang lumikha ng maliit na mundo ang isang Celestial Duke sa kanilang mga katawan, hindi nila itatago ang kanilang mga Celestial Weapon doon. Napakahirap kunin ang mga Celestial Weapon mula roon, kung tutuusin. Mas maginhawang itago ang mga ito sa Spatial Rings, haka-haka ng isang nasa katanghaliang gulang sa malumanay na boses, kung hindi ako nagkakamali. Ang 7 kulay na espada ay dapat na isang Emperor Grade Celestial Weapon. Nanginig ang kanyang boses nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Isang Emperor Grade Celestial na armas. Nang marinig ang mga salitang ito, si Jingayo at ang iba pa ay labis na nagulat. Sino ang maaaring sisihin sa kanila? Hindi man lang nila naisip ang tungkol sa Emperor Grade Celestial Weapons. Sa buong Southern Heaven Territory, ang bilang ng Emperor Grade Celestial Weapons ay mabibilang sa isang kamay. Paano sila hindi magugulat nang matuklasan na si Alvin ay may hawak na Emperor Grade Celestial Weapon? Sino si Alvin? Si Jingayo, na nakalaban na si Alvin dati, ay nakaramdam ng panginginig ng katawan nang makabawi siya ng katinoan. Kung may nagsabi sa kanya na ang isang overarching Heavenly Supreme Celestial ay nagtataglay ng Emperor Grade Celestial Weapon bago ito, hindi siya maniniwala kahit nabugbugin pa siya hanggang mamatay. Sa buong South Heaven Territory, kahit ang mga susunod na henerasyon ng South Heaven Celestial Lords ay hindi nagtataglay ng Emperor Grade Celestial Weapons, lalo na ang isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Sino si Alvin? Bakit mayroon siyang Emperor Grade Celestial Weapon? Biro ba ito? Isang Emperor Grade Celestial Weapon. Hindi ko inaasahan na makakakita pa ako ng isa sa buong buhay ko. Marami sa mga kalahok ang nakatitig kay Alvin ng may gulat at hindi makapaniwala. Isang binata ang malakas na nag-isip, posible kayang nakuha niya ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon sa South Heaven Ancient Realm. Nang marinig ito, maraming tao ang hindi sumang-ayon sa kanya. Masyado kang nag-iisip. Lalo na't ang lower realm ng Southern Heaven Ancient, wala ring Emperor Grade Celestial Weapons kahit sa Middle Realm at Higher Realm. Kahit ang mga titled Celestial Lords mula sa Southern Heaven Territory ay makakatagpo lamang ng Emperor Grade Celestial Weapons kung sila ay napakaswerte. Imposibleng ang Southern Heaven Ancient Realm ay mayroong Emperor Grade Celestial Weapons. Ilagay ang pagsasalin. 3,020. Emperor Grade Celestial Weapon. Isang bakas ng paghamak ang sumilay sa mukha ni Jude nang marinig niya ang usapan ng mga tao. Gumamit si Alvin ng isang artifact kanina. Paano maihahambing ang Emperor Grade Celestial Weapon sa mga artifact? Bukod dito, ang artifact ni Alvin ay isang kilalang artifact. Ang mga tao mula sa panig ni Mariel ay patuloy na nag-uusap sa isa't isa. Sa kasamaang palad, lahat ng alaala na may kaugnayan sa Celestial Lord Temple ay mabubure kapag umalis na tayo. Nakatakdang walang makakaalala sa Emperor Grade Celestial Weapon ni Alvin. Kung kumalat ang balita na si Alvin ay nagtataglay ng Emperor Grade Celestial Weapons, lalo na ang Profound Nether Mansion, magdudulot ito ng kaguluhan sa buong Southern Heaven Territory. Aba, sigurado akong hindi ilalabas ni Alvin ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon kung hindi mabubure ang ating mga alaala tungkol sa Celestial Lord Temple. Tutal, kahit na mayroon siyang pambihirang background, hindi nito mapipigilan ang iba na isugal ang kanilang buhay para makuha ang Emperor Grade Celestial Weapon. Hindi ako sang-ayon. Sa mga pangyayari kanina, sa palagay ko ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ilabas ang kanyang Emperor Grade Celestial Weapon para ipagtanggol ang kanyang sarili laban kay Jimyel.
Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa grupo ni Alvin, kasama na si Jingayo, ay napangisi nang marinig nila ang talakayan ng kabilang grupo. Marami sa kanila ang sunod-sunod na nagsalita. Kahit na walang Emperor-grade celestial weapon si Alvin, wala pa ring dahilan para matakot siya kay Jimiel. Tama. Bagamat naunawaan ni Jimiel ang dalawang lalim mula sa batas ng kulog at napakalakas, imposibleng mapatay niya si Alvin. Naunawaan din ni Alvin ang dalawang lalim mula sa batas ng mundo. Bukod dito, ang isa sa mga lalim ay ang lalim ng pagtatanggol. Bagamat makapangyarihan si Jimiel, hindi niya magagawang malampasan ang depensa ni Alvin. Dahil medyo mabagal ang bilis ni Alvin, malamang na magtabla ang laban ng dalawa kung hindi gagamit si Alvin ng Emperor-grade celestial weapon. Hindi ako sang-ayon. Sa aking palagay, kahit hindi gamitin ni Alvin ang Emperor-grade celestial weapon, mapapatay pa rin niya si Jimiel, sabi ni Jingayo. Walang mas malinaw pa sa kanya pagdating sa lakas ni Alvin. Ang mga salita ni Jingayo at ng iba pa ay nagdulot ng kaguluhan kina Mariel at ng iba pa. Naunawaan na ba ni Alvin ang dalawang lalim ng batas ng mundo? Wala silang dahilan para magsinungaling sa atin. Mukhang hindi rin sila nagsisinungaling. Hindi ba't wala pang 100 taong gulang si Alvin? Naunawaan niya ang dalawang lalim ng batas mula sa mundo bago pa man umabot sa edad na 100. Isa talaga siyang halimaw. Nakakatakot. Masyado siyang nakakatakot. Tama iyan. Isa siyang bihirang makitang natatanging henyo. Samantala, natatakot si Mariel kay Alvin. Natatangi. Natatawang sabi ni Jingayo. Nakita mo ba yung isa sa grupo natin na gumamit ng undead doppelganger kanina? Lalim iyon ng batas ng kamatayan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Mas bata pa rin siya sa 100 taong gulang. Naaga ng mga salita ni Jingayo ang atensyon ng lahat mula kay Alvin patungo kay Jude. Nakalimutan na ng iba si Jude dahil sa kaguluhang dulot ni Alvin. Sa kasalukuyan, may bakas din ng takot sa kanilang mga mukha nang tumingin sila kay Jude. Ang undead doppelganger. Ang doppelganger niya ay mula sa undead doppelganger. Naunawaan niya ba ang batas ng kamatayan? Ang batas ng kamatayan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas. Hindi ito matatagpuan sa mga pamamaraang celestial o mga banal na kakayahan. Mahahanap lamang ito ng isang tao kung siya ay napakaswerte. Wala pa talagang 100 taon na ang nakalilipas. Sigaw ng isang tao matapos suriin si Ling Juyon gamit ang kanyang banal na kamalayan. Para maunawaan ang undead doppelganger ng batas ng kamatayan, kailangan niyang lubos na maunawaan ang fundamental DPT ng batas ng kamatayan, ang Death Elemental DPT. Sa madaling salita, naunawaan na niya ang dalawang batas mula sa batas ng kamatayan. Kailan pa lumitaw ang mga nakakatakot na kakatwang nilalang sa Profound Nether Mansion? Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kay Jude, binuksan ni Alvin ang maliit na kahon na nasa kanyang kamay. Bumulong siya sa sarili, tulad ng inaasahan, walang laman. Nang makita ito, natatawang sabi ni Jude, mukhang hindi ka kasing swerte ko. Hindi pinansin ni Alvin si Jude. Lumipad siya palabas at nagpatuloy sa pagkuha ng mga kahon at ball. Sa buong panahon, walang nang-ahas na gambolain si Alvin. Kahit si Mariel ay hindi nang ahas na makipagkompetensya kay Alvin para sa mga kahon at ball. Tutal, sino ang mag-aakala na iyon ang magiging dahilan ng kanyang galit? Ang tanging taong hindi natakot at hindi naapektuhan ni Alvin ay si Jude. Sumali siya kay Alvin at nagsimulang kumuha ng mga kahon at ball mula sa soul extinguishing water. Ang iba ay inggit lamang ang napanood. Gayunpaman, hindi sila masyadong nababagabag. Tutal, bukod kay Mariel, kahit wala sina Alvin at Jude, hindi pa rin nila kayang kunin ang mga kahon at ball mula sa soul extinguishing water. Si Mariel, na may kakayahang kunin ang mga kahon at ball, ay hindi gumalaw dahil natatakot siya kay Alvin na may hawak na Emperor-grade celestial sword. Sa loob ng halos 15 minuto, halos lahat ng kahon at ball ay nakolekta na nina Alvin at Jude sa soul extinguishing water. Karamihan sa mga ito ay walang laman. Sa huli, nakakuha si Alvin ng 5 king-grade celestial weapons, 3 bote ng tableta, at 6 na celestial talismans.
Sa kabilang banda, nakakuha si Jude ng 6 na King Grade Celestial Weapons, 2 bote ng tableta, at 3 Celestial Talismans. Sumirit. 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 Matapos kolektahin ni na Alvin at Jude ang lahat ng mga ball at kahon, ang soul extinguishing water ay nagsimulang umalsa at umalangaw-ngaw muli bago ito unti-unting naglaho sa pinanggalingan nito. Sa isang kisap mata lamang, ang tubig na pamatay kaluluwa ay naglaho ng walang bakas. Kung hindi dahil sa 2 bangkay sa lupa, iisipin sana nilang nananaginip lang sila. Di nagtagal matapos mawala ang soul extinguishing water, nakaramdam si Alvin ng kaguluhan sa hangin. Hindi nagtagal ay isang mystical na enerhiya ang sumulpot mula sa lahat ng direksyon at binalot siya at ang iba pang mga kalahok. Ito ay, magpapalit tayo ng lokasyon. Sa kabila ng matinding puwersa ng enerhiya, naramdaman ng iba na hindi ito mapanganib. Dinadala lamang sila nito sa ibang lugar na parang isang bangka. Lahat sila ay dinala sa isang madilim na lugar. Kasabay nito, ang boses na pinaghihinalaan ng lahat ay pag-aari ng Southern Heaven Celestial Lord ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Binabati kita. Nakapasa kayong lahat sa ikalawang pagsubok sa Celestial Lord Temple. Papunta na kayo ngayon sa huling destinasyon sa Celestial Lord Temple. Ang huling destinasyon. Napakabilis na bang matapos ang mga pagsubok? Anong klaseng lugar ang huling destinasyon? Lahat ba tayo ay dadalhin sa iisang lugar? Parang ganon. May bamantong hininga, kung ganon nga, mukhang nakatakda tayong umalis sa Celestial Lord Temple nang walang dala. Tama iyan. Imposibleng makakuha tayo ng kahit anong kayamanan kung nandito ang 2 kakatwang iyon. Isang mapait na ngiti ang makikita sa mukha ng lahat, kasama na si Mariel, nang matuklasan nilang malamang na iisa lang ang lugar na pinapadala sa kanila. Samantala, sa gitna ng Scalan Cloud Lake, sa labas ng Southern Heaven of Ancient Realm. Jinlun. Isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit berde ang nakatayong nanlalamig sa kalungkutan at hindi makapaniwala. Biglang nawala ang isa sa mga pangalang nasa tuktok ng scoreboard. Isang kaguluhan ang sumiklab nang malaman ng mga tao sa itaas ng Scalan Cloud Lake ang pagkamatay ni Jimiel. Anak siya ng pangalawang Panginoon ng Dorian Clan. Nawala na ang pangalan ni Jimiel. Si Jimiel ang pinakamatalentadong anak ng pangalawang Panginoon ng Dorian Clan. Bukod dito, siya ang pinakamatalentadong taong lumitaw sa kanilang clan. Hindi ako makapaniwala na kahit ang isang tulad niya ay namatay. May chismis na naunawaan na ni Jimiel ang 2 lalim mula sa batas ng kulog. Bukod sa fundamental na kalaliman, ang Thunder Elemental na kalaliman, naunawaan din niya ang Lightning Profundity. Ang lalim ng kidlat. Iyan ang isa sa mga pinaka-praktikal na lalim mula sa batas ng kulog. Ito ay isang open sa iba at lalim ng paggalaw. Sa sobrang lakas niya, namatay pa rin siya. Sino ang may sapat na kapangyarihan para pumatay ng isang taong katulad niya? Ito ang pagkamatay ng pangalawang taong nakaunawa ng 2 lalim. Una, si Carl mula sa Sima Clan, at ngayon, si Jimiel mula sa Dorian Clan. Posible kayang isa sa mga peak overarching heavenly supreme celestials na pumasok sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm ay nakaunawa na ng 3 lalim mula sa isang batas. Malamang nga. Kung hindi, paano mamamatay sina Carl at Jimiel? Ang pagkamatay ni Carl at Jimiel ay naging sanhi ng pagbigat ng atmosfera. Parami ng parami ang mga taong nakatuon sa scoreboard sa sandaling ito. Ilang puntos lamang ang naghiwalay sa mga pangalang nasa tuktok ng scoreboard. Ang unang pwesto ay kinuha ng isang taong nagngangalang Tracy Meyer habang sina Alvin at Jude ay nasa pangalawa at pangatlong pwesto ayon sa pagkakabanggit. Samantala, si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, ay halatang nasa sabik nang makita niya ang pangalan ni Alvin sa pangalawang pwesto sa scoreboard. Hanggat pinapanatili ni Alvin ang kanyang ranggo, malaking gantimpala ang matatanggap niya mula sa 3 sekta at 2 angkan. Nasa pangalawang pwesto pa rin si Alvin kahit na tumaas ng malaki ang kanyang mga puntos. Kung hindi ako nagkakamali, si Tracy ang pinakakahanga-hangang miyembro na lumitaw sa Meyer Clan, isang grade 7 clan, sa nakalipas na 10,000 taon. Bukod dito, isa rin siyang babae.
Gayunpaman, ilang puntos lang ang layo ni Jude kay Alvin. Naikuyom ni Clarence ang kanyang mga kamao, halatang sabik na maabyute ni Jude si Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.